Ano ang nahu sa istilah? Yalla, tafaddalu. Pre-test. Bismillah. Ano ang nahu sa istilah? ما معنى النحو؟ ما هي النحو؟ تفضلوا. Okay, diretso na. Parang wala. Tahimik lahat ah. Okay, okay. Ang tahimik, ang lahat, pag tahimik lahat, +5, inshallah. Okay, bismillah. Ang nahu po sa istilah ng nuha o sa istilah ng mga ulama uluga ay ano? Sinong susubok? +3. Kukunin natin ang nahu. Sister Intan, bismillah. Ano ang nahu? Ito ay pag-aaral sa isa ng pag-aaral sa pagpapalit-palit ng haraka sa hulihan ng isang salita. Aha. Jazakallah khairan. Barakallah fik. Barakallah fik, Sister Intan. Brother Nasim, bismillah. Anong nahu? Nami ya Sheikh. Ganun din po Sheikh. Ito po yung pag-aaral na kung saan nagbabago-bago yung harakat ng kalima depende sa i'rab nito, yung condition nito, mga kalagayan nito. Barakallah fik. Masya-Allah. Maganda. Lahat kayo ay mumtaz, masya-Allah. Mayroon pa? Sister Liwaya, bismillah. Sister Liwaya? Okay. Sister Liwaya. Naam po, Dok. Same lang din po, Dok. Okay, okay. Same lang? Same lang po. Alhamdulillah. Yung sagot nila sa sagot. Ibahin mo. Ibahin mo yung daan. Okay, okay. Bismillah. Barakallah fik, Sister Liwaya. Okay, okay. Jazakallah khairan. Okay. Dito po sa klase natin, before mag-start tayo, ay combine po yung sa ilmu nahu at saka sa Arabic nahul wadih, combine po yung bachelor's degree at saka Arabic program natin. Ito lang subject na combine kayo. Magkasama kayo. Opo. So, ito lang po ang subject na magkasama kayo, inshallah. Yung iba, maliban lang pag kukuha siya ng ibang bachelor's degree. Okay, bismillah. What is nahu? Ano ang ibig sabihin ng nahu? Ano ang nahu? Ito yung ilmun yu'rafu bihi ahwal awakhiril kalimah. Kif? I'raban wa binaan in Arabic. Okay, in Filipino language, ang ibig sabihin po ng nahu ay ito ay isang agham, isang ulum, isang science sa wikang Arabi na nag-aaral kung paano nagbabago o nanatili ang hulian ng salita o harakat depende sa position nito sa pangungusap. Ano ang example niyan? Sa i'raban, magbigay kayo ng i'rab, pagbabago ng vowels sa dulo ng salita batay sa papel nito sa pangungusap. Ano ang i'rab? For example, bigay kayo ng i'rab. Example ng i'rab. Bismillah. Ganito po yung lecture nating tafa'uliyah. Discussion ng lecture natin. Ano ang example ng i'rab? Sabi niya dito, awakhirul kalimati i'raban wa binaan. Wala yan sa kitab. Harful jar, majrur. Aha, kif? Example mo daw, brother. Ja'a Muhammadun. Continue mo. Muhammadun. Oh, okay. Ang harakat niya ay marfu. Akhir kalima. Ja'a Muhammadun. Continue nyo. Sister Delvisa, bismillah. Tumataas ka ng kamay, Sister Delvisa. Napindot lang, Dok. Napindot. Okay. Sorry. Kala ko magsasagot ka. Okay. Okay. Ja'a Muhammadun. Okay. Ano ang
gawin natin na mansub ang Muhammadun. Paano natin gawin yan? Gawin natin mansub dahil po dito sabi di ba sabi ng manuha o sabi ng mga ulama luga, ilmun yu'rafu bihi ahwal awakhiril kalimati i'raban wa binaan. I'raban wa binaan, dalawa lang tayo. Okay, Dok. Sa ilmun nahwu dalawa lang, Darabtu. imma binaan aw i'raban aw binaan. Tafaddali. Okay. Jaa Darabtu Muhammadun Darab- bil mansub kayf? Darabtu Muhammadan. Naam? Darabtu Muhammadan. Kawawa naman. Darabtu Muhammadan. Sakit 'yon, masakit 'yon. Aha. Wa bil majrur? Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Yan po ang i'raban bima'na sa nahwu, yan po ang napapalitan depende po sa so depende po sa nauna sa kanya. For example, kang nauna sa kanya ay jaa. So of course, Muhammadun mubashara. Okay, pangalawa, binaan, yung pananatili ng anyo ng hulian ng salita kahit saan ito ilagay. Kahit ilagay mo pa ito sa tuktok ng mundo, ganun pa rin ang kanyang harakat. Kahit ilagay mo pa ito sa ibang lugar, hindi nagbabago kahit anong galit mo sa kanya, kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi ito nagbabago. Bigay kayo na example ng binaan huna. Binaan. Bina. Sister Sherelle. اسمه إشارة هذا Ismul isyara, hada. Ano pa? مفرد Okay. وفعل ماضي فعل ماضي. كمثلي جاء ضرب مبني على الفتحة على الفتح. Masya Allah. Masya Allah. Jazakillahi khairan. So kahit anong gawin mo, hindi yan magbabago. Hada, huna, no? Hindi yan magbabago. Hakada at marami pang iba. Example lang natin yan. Proceed tayo. Okay. Pangalawa tayo, ma farqu bainan nahwi was sarf? Mal farqu bainan nahwi was sarf? Ano po ang pagkakaiba ni nahwu at saka si sarf? Introduction tayo. Lahat ng ulum may introduction. Hindi pwede tayo mubashara. Al-jumlatul mufidatu al-bustanu jamilun. La. Mamnu. Yala, bismillah. Mal farqu baina an-nahwu was-sarf? Mag-Indano na lang. Hindi pwede. Filipino or Arabic? Okay po. Sinaho, pinag-aaralan ang hulihan ng salita ayon sa pagkakalagay nito. Si sarf naman ay ang pinag-aaralan ay kung paano baguhin ang salita na nagbabago rin ang kanyang kahulugan. Yung ibig sabihin ng sarf, yung binabago yung faul kalima at saka ainul kalima. Tapos sinaho, ang binabago lang niya ay yung lamul kalima. Masya Allah. Uridul misal. Awil amthila. Okay, bismillah. Sinaho, ang sabi lang niya na ho, yung sa kanina na ja'a Zaidun, darabtu Zaidun, marartu bi Zaidin. Ay na ho yun. Kay sarf, pwede niyang sabihin na Ano ang role? Yaji'o. Ano ang role ni sarf? Ano ang ginagawa ni sarf? Si sarf, babaguhin niya yung una, yung mga salita na, halimbawa, for example, kataba. Si ja'a. Kataba ka na lang, para mabilis. Kataba, ano mangyari? Kataba, gagawin niyang kutiba. Or gawin niyang kitabatun.
Aha, Or kitabatun. gagawin niya yung Ano pa? Oh. Kitabun o kataba. Pwede siya sa katib, kataba, pwede siya sa maktub, kat, pwede siya sa kitab. pwede siya. So ano Kitabat, nababago sa kanya? Yung yung sa unahan, yung pagbabago ah, ng pagbabago ng kalima talaga. ah, kalima. Nagbabago ang kalima, hindi harakat. Okay, Sister Shirel. Hindi haraka. Idafa Dok kay Okay. Spiritan. Ang sarf ang ng ilmu nahwiya, tama 'yun, yung naka-focus lang po siya sa pagbabago-bago nung haraka nung yung huling letra sa dulo ng kalima. Ang sarf naka-focus po ito sa fi'il, pabago-bago ng fi'il. Yung fa'ala maging fa'ila, maging fa'ula, maging fi'il madi, mudari, dalagyan mo ng mudara'a, letrang mudara'a, so mababago na rin siya. Pagiging plural, mababago na rin siya. Yung buong kalima niya, pag nagbabago yung kanyang tenses, nababago din. So, Masya. depende rin sa form ng verb. Opo. Masyaallah. Lahat po Yun lang kayo. po. Opo. Jazakillah khairan, Sister Shirel and Sister Intan. Masyaallah. Mumtaz kayo. Barakallahu fik. Okay. Tuloy tayo. An-nahwu. 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 An-nahwu yabhathu fil ahwal awakhir al-kalimat wa mawqi'iha al-i'rabi kama qulna sabiqan. So, wa mawqi'iha al-i'rabi. So, tingnan natin ang sa nahwu, sa sarf. As-sarfu yabhathu fi bunyatil kalimah duna an-nazar ila mawqi'iha al-i'rabi. So ang sarf po, hindi siya naka-focus sa i'rab. Saan siya naka-focus daw? Sa bunyatil kalimah. Sa kalima. Example natin. Si Nahu, sabi ni Nahu, ja'a talibun marfu' bid-dhammah. Sa ra'aytu taliba mansub bil fatha, sallamtu ala talibi majrur bil kasra. Yan ay si Nahu. Punta tayo kay sarf. Si sarf, sabi niya, kataba, darasa. So, anong nangyari kay kataba, si darasa? Pwede siya sa kataba, katib, maktub, kitabaton, kitab, maktaba, at marami pang iba. Hindi natin yan, Dars, yung sarf ay pinag-combine, pinag-fark lang natin or tiningnan natin kung ano ang pagkakaiba ng dalawang ulom na yan. Ibig sabihin po, ang nahu ay tungkol sa pag-aaral ng posisyon at vowel mark sa dulo ng salita batay sa papel nito sa pangungusap. Ano naman ang sarf? Ang sarf po ay tungkol sa pag-aaral ng ekstruktura o pagbabago ng loob ng salita kagaya ng kataba, katib. Upang makagawa ka ng iba't ibang anyo mula sa ugat nito, anong gagawin natin? For example, kataba. Pwede kutiba? Pwede. Kutiba. Pwede, Maktub. Dok. Kutiba, maktub. So, si kutiba, sarf din siya? Kutiba. Yan po ang assignment ninyo, inshallah. Kasi kataba, kutiba, hindi nagbabago ang kalimat niya, ang style niya, struktura niya. Hindi siya nagbabago. Kutiba, kataba. Sa ilmun nahwu yan. Saan kaya yan? Okay. Tuloy tayo. Hindi lang natin, dars natin. Example lang yan. Okay. Ano ang masdar ng ilmun nahwi? Ano ang masdar? Masdar o mahiya masdar ilmin nahwi. Ano ang masdar ng ilmun nahwu? Tapos papasok na tayo sa al-bustano jamilun. Bismillah. Introduction lang to.
Sister Cheryl, masdar ilm nahwi, Quran wa hadith. Quran wal hadith, wa ghairi dhalik? Meron pang iba? تفسير Ghair? بس والمصدر اثنين حدب بس قرآن وحديث ولا سنة. Idafa? Another one? Quran wa sunnah, and then biduni hindi tafsir. Maliban sa tafsir? Sino makasabi? Bismillah. Jazakillah khairan, Sister Cheryl. May points ka na. Mashallah. Ano ang masdar ng lugha Arabiya? What is the sources of Arabic language? Kung sa batas may sources, kung sa pera may sources, at iba pa diyan, ano ang sources ng ilmun nahwi? Ano ang masdar niya? Saan ito kinuha? Kumbaga, sa pera, saan mo kinuha ang pera? Di ba? So, may source yan. So, ganito. So, sito sa ilmun nahwi, saan mo kinuha ang ilmun nahwi na ito? Maliban lang sa Quran at saka sa Sunnah. Pinag-aaralan ng mga ulama, Aha. research nila kung ano yung sa isang pangungusap, kung ano ang ano Opo. Maganda din, mashallah. Di ko alam, di ko papalabas. Okay, di mo palabas. Okay, tago mo na lang muna. Okay. Ang pinagmulan po maliban sa Quran at saka sa Sunnah, syukran jazilan, barakallahu fik, Sister Intan, ang pinagmulan po ng ilmun nahwi na maliban sa Quran at saka sa kalamul Arab. Kalam al-Arab. Kif? Si Sheikh Mahimin, paano nagmula sa kalamul Arab? Awalan, ayna? Saan? Kalamul Arab. Sa pagsasalita, Ustaz. Sa pagsasalita. Kamisli, like syi'ran. Share. Kiraah. Maliban lang sa kira, share. Syi'ran. Tula nila. Wa nathran. Like nathran. Apo. Ang importante, alam natin, una, ang masdar ng Arabic language ay galing sa Quran, banggit ni Sister Cheryl, Sunnah, at saka sa tula ng Marabo or share. Okay. Una, kukunin natin ang jumlatul mufidah. So, inshallah dito po magre-recite tayo ng kaidah. Walakin ijbari. Ijbari o ikhtiyari? Ijbari po. So, okay. Magkuhan tayo dito. Bismillah, Sister Intan. Al-jumlatul mufidah, basahin mo sa atin yung example lang. Bismillah. Mabilisan. Okay, baka busy siya. Okay. Bismillah. Al-jumlatul mufidah. Naam. Okay. Al-butanu jamilun. Naam. Tama. Opo. Al-shamsu ta'li'atun. Sama aliyun wardatun. Wardatan pala. Katafa Muhammadun zahratan. Ya'ishu samaku fil ma'i. Opo. Yaksuru an-nakhilu fi iklimil Misri? Pagalitan tayo niya. Tumatanda na yung mata ko. Pagalitan tayo niya. Okay. Misra. Okay, jazakillah Tumatanda yung khairan. mata ko. Walang problema. Okay. Barakallahu fik. Syukran jazilan. Al-jumlatul mufidah. Sa lahat po ng dumaan sa lugha Arabiya, ano po yung pagkakaunawa natin sa jumlatul mufidah? Bismillah. Ustaz. Okay, Brother Muhaimin, barakallahu fik. Yung sentence na kompleto. Tama, mashallah, mumtaz.
sentence na kompleto na wala ka nang hihintayin pa na kasunod niya. Aha. Barakallahu fik. Example niya, albustano jamilun. So albustano jamilun, wala ka nang hintayin diyan na maghintay ka pa na hindi mo naintindihan. Lahat ay malinaw na. Albustano jamilun. So ano ibig sabihin ng albustano jamilun ya ikhwa? Maganda ang bustan, ang hardin. Masya Allah. Okay. Asyamsu tali'atun. So, dito po, lahat nito, example natin ay jumlatul mufida. Wakif. Okay, ganito yan, maya ikhwani wa akhawati. Bigyan natin ng explanation. Dito. Ito, wag na natin basahin kasi ubos yung oras natin. Basta kayo na lang magbasa. Diretso tayo explanation. Okay. Dito po, no? Hindi sapat ang salita lamang dito. Na, for example, albustan. Hindi yan sapat, no? Hindi natin maintindihan. So, hindi sapat ang isang salita lamang upang makapahayag o ng buong kaisipan sa pakikipag-usap. For example, kailangan ng dalawang salita o higit pa upang magkaroon ng kompletong kahulugan. So ano ang example niyan? Pag sinabi natin jamilon, maintindihan po ba natin? Jamilon? Maintindihan? Yan. Maintindihan? Sister Lina? Hindi po. Maganda. Bakit? Maganda. Maganda. Okay, bakit hindi maintindihan? Kasi nag-iisa lang po siya at hindi kompleto. Dahil nag-isa lang, hindi kompleto. Anong kaida natin dyan, Sister Lina? التركيب الذي يفيد فائدة تم يسمى جملة مفيدة. الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر وكل كلمات فيها تؤدي جزءا منه. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. إذا كان كلمة واحدة hindi siya pwede. Pero paano yung Sister Lina na pag sinabi natin kum, islis, at saka takallam huna? جملة المفيدة po. Kum, jumlatul mufida. Paano? May nakatago pong May nakatago. Nagtatago. may nakatago po. Aha. May nakatago. Anong nakatago sa palagay mo? Pronoun. Ano ba yung pronoun? Okay. May nakatago na damir niya? Opo. Aha. Damir niya na takdir na anta. For example, o anti. Aha. Opo. So may nakatago siya. Jumla mufida siya. Okay. Example natin yan. Okay. Diyan po, jazakillah khairan Sister Lina, masya Allah. So ganun po, pag mag-recite tayo ng kaida, hindi natin makakalimutan yan. Okay. Explain natin mamaya. Dito po, pag sinabi natin albustan, hindi natin maintindihan. Yan po yung jumla mufida. Not complete, incomplete sentence. Hindi kompleto na sentence o jumla. So pag sinabi natin albustan, hindi natin maintindihan ano yung bustan. Pag sinabi natin shams, hindi natin maintindihan. Pag sinabi natin na okay, Misr, maintindihan natin? Al-Misr. Maintindihan? Isa lang yan siya. Al-Misr. Kulang. Maintindihan? Okay, maintindihan Sister Lina. Sa? Country. Name of country. Pero ang tanong dyan, dyan sa kaida natin, dito, kad tatarakab min kalimatain. Walang takdir yung Misr. Paano yon? Tafadhalu ya ikhwa. Sister Lina, paano yon? Walang takdir yung Misr. Hindi mo pwede na sabihin na Misra anti. Mushkila. Yala Sister Intan. إنها اسم. إنها اسم. إذا كان اسم ماذا نعمل؟
هل هذا جملة مفيدة؟ ليس جملة مفيدة. Pero ang tanong, naiintindihan ba natin ang misra? Al-misr? Hello? Naintindihan natin. Pero hindi siya jumla mufid. Bakit? Dahil hindi siya tatarakkab ala jumlatain. Ala kalimatain. Wallahu a'lam. Pwede niyong gawing assignment. Inshallah. Al-misra ba jumla mufida or hindi jumla mufida? Tingnan niyo ya ikhwani wa akhawati. Al-misr. Al-misr. Hindi po mufid. Kasi una sa Ah. kaida natin, hindi siya kalimatain wala akfar. Apa. Pangalawa, merong tanong na nakabitin. Ano meron sa Al-Misr? Aha, Masya Allah. Ano meron sa Misr? Country So, ba? kailangan hanapin mo ang kulang ano. So, naghihintay po siya ng kasagutan. Kaya po siya hindi kumpleto. Masya Allah. Jazakillah khairan Sister Shire. So, ibig sabihin, hindi siya jumla mufida. Kama qalat Sister Intan. Sabi ni Sister Intan ay, anong sabi niya? Ismun. Makukuha natin yan inshallah. So, dito po, ibig sabihin, kapag sinabi natin al-misr or bustan, ano pang example natin sa taas? Marami pang iba. Asyams, Qatafa, Muhammadun, Zahra. Ito mag-isa lang siya. Hindi yan siya mufid. Bakit? Dahil hindi po siya complete sentence. Okay. Kukunin natin ang example niya. Okay. Dito sa com, pagtuloy natin dito sa com. Sa com po, kapag isang salita, kagaya ni kum na ito, no? Itong kum, Idlis. Saan si Idlis? Nandito ba si Idlis? At saka si takallam. For example, ito ay merong nakatago na takdir. Gairo, malfuda. Hindi na siya binabanggit. Yun ay anta. Pag sinabi natin kum, hindi tayo mukhalif sa kaida. Hindi tayo sumusuway sa kaida na ito, yung dalawang kaida na sabi niya, al-jumlatu al-mufidatu wa laysa mufidatun. Walimadha laysa mufidatun huna? Limadha dhamma faqat wa laysa tanwin? Mas sabab? Lianna al-mufidah. Dahil may alif lam siya, nagiging dhamma na lang. Okay. Al-jumlatul mufidatu qad tatarakkab min kalimatain. Kailangan may kalimatain siya. Al-istithna. Ang problema, meron siyang isa lang dito. Pero hindi ito nag-iisa, kundi may nakatago. Yan po ang exemption natin dyan. Yan po ang istithna natin dyan. Pero, ang sabi dito, kahit nag-iisa yan siya, no? Ay, wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. So, kailangan po lahat kayo ay marirecite ang kaida na ito. Okay, ang jumal po ay tangkasimul jumla ila 4 aqsam. Yung jumal po ay nataksim siya. Naibahagi siya, may 4 siya aksam. Ano yung 4 na aksam ng jumal? Al-jumla. Asif. Ano ang 4 na aksam ng jumla? Bigyan ko kayo ng una. Awalan, fi'liyah. Jumlatul fi'liyah. Thaniyan, jumlatu ismiyah. Thalithan, al-jumal allati laha mahal min al-i'rab. والثالث والرابع الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي 9. Makukuha natin yan inshallah. So, yan ang 4 na jumal. Okay. Continue tayo.